Hindi malilimutan ng mga Pilipino ang 5 araw na pagbisita dito sa Pilipinas ni Pope Francis o Lolo Kiko noong 2015. Makasaysayan yan lalo't dito nakapagtala ng pinakamalaking papal crowd na dinaluhan ng 6 na milyong Pilipino. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Papa Francisco. Isang dekada na ang nakalipas nang bisitahin ni Pope Francis ang Pilipinas. Paglapag ng eroplano noong January 15, 2015, sa halip na bulletproof vehicle, sumakay agad ang Santo Papa sa Pope Mobile. Inikot ng Santo Papa ang mga kalsada ng Maynila. Libo-libong naghintay at mainit na sumalubong kay Pope Francis na tinawag ng mga Pilipino bilang Lolo Kiko. Bahagi ng 5 araw na papal visit ang pagpunta sa Malacanang. Si Pope Francis ang ikatlong Santo Papa na bumisita sa Pilipinas. Gaya ni na Blessed Pope Paul VI at Saint Pope John Paul II, nagmisa rin si Pope Francis sa Manila Cathedral. Humarap din ang Santo Papa sa mga pamilyang Pilipino sa Pasay. And I remember my family, my father, my mother, my grandfather's mother. Today, I rest with you. Hindi rin makakalimutan ang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban. Dagat naman ang mga tao nakasuot ng kapoting dilawang eksena. Kahit bumabagyo, personal kong nakita ang mainit na pagsalubong noon ng mga Taclobanon sa Santo Papa. Ano po yung aming hinahangad na makita po namin si Papa Pope Francis po kahit ilang segundo lang. Mercy and compassion po. Ito parang talaga nasa kanya ang Holy Spirit. Nagmisa si Pope Francis para sa mga biktima ng Super Bagyong Yolanda noong 2013. Sa taas ng emosyon, may pagkakataong hindi sinunod ni Pope Francis ang nakahanda niyang speech. When I saw from Rome that catastrophe, Sentí que tenía que estar aquí. I felt that I had to be here. Que Jesús no defrauda. And he never lets us down. Pumunta rin siya sa Ground Zero ng Yolanda sa Palo, Leyte. Sa mga panahong iyon, saglit na napawi ang malungkot na bakas ng trahedya. Pinuntahan kami dito. Kahit anong bagyo, kakayanin namin. Pagkatapos sa Tacloban, balik Maynila si Pope Francis para bumisita sa University of Santo Tomas kung saan libo-libong kabataan ang naghihintay. Isang dating batang palaboy ang nagtanong sa Santo Papa kung bakit hinahayaan ng Diyos na may mangyaring masama sa mga bata. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata. At bakit kaunti lang ang mga taong tumutulong sa amin? Hindi inasahan ng Santo Papa ang kanyang narinig. The great question of why so many children suffer, she did this crying. Y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros And the response that we can make today is, aprender a llorar. let us learn, really learn how to weep, how to cry. Matapos niyan, makasaysayang misa ang ginawa ni Pope Francis sa Quirino Grandstand. Kahit umuulan, 6 na milyong Pinoy ang nakiisa, ang pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan. Ang hatid na mercy and compassion ni Pope Francis, isang dekada man ang nakaraan, habang buhay na nating hindi malilimutan. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.